Maligayang pagdating sa Meronoia, kung saan ang mga kwento ng takot at misteryo ay buhay. Handa ka na bang makinig sa mga kwento na magpapagising sa iyong mga takot? Tara, samahan mo kami. Ako nga pala si Renzo, isang dokumentarista ng kababalaghan. Ginagala ko ang buong Pilipinas para hanapin hindi lang ang mga kwento, kundi ang katotohanan sa likod ng mga lugar na nilalangaw ng takot, hindi ng turista. Pero ngayong gabi, hindi lang basta kwento ang habol ko. Dahil 14 na taon na ang nakakaraan dito sa Diplomat Hotel, huling nakita ang tito ko, si Tito Ruben. Photojournalist siya noon, matapang, laging nauuna sa mga delikadong assignment. Huling misyon niya, i-cover daw ang mga misteryosong ritual sa abandonadong chapel dito sa tuktok ng Dominican Hill. Lumipas ang 1 linggo, hindi na siya pumalik. Wala kaming natanggap na katawan, wala ring kasagutan. Simula noon, naging multo na rin ang alaala niya sa pamilya namin. At ngayon, ako ang babalik sa lugar kung saan siya nawala. Hindi lang para sa content, kundi para sa mga tanong na matagal nang binura ng katahimikan. 5:00 pa lang ng hapon nang makarating ako sa kalsadang paakyat. Pero kahit dapitapon pa lang, kulay abo na ang langit. Walang araw, walang init, para bang alam ng kalangitan kung saan ako papunta at hindi ito pabor sa akin. Huminto ako sa tapat ng gusali. Nakatayo pa rin ang Diplomat Hotel. Pasag ang mga bintana, tumatagas ang dilim mula sa loob at ang krus sa tore. Tila tanod na pagod na sa mga kwento ng kadiliman. Pinatay ko ang makina. Ilang sandali akong hindi bumaba. Ang pakiramdam, parang may mabigat na matang nakatingin mula sa loob. Dinala ko ang kamera ko, fully charged. May infrared, may microphone, kumpleto. Pero sa mga ganitong lugar, hindi gamit ang pananggalang mo, kundi ang lakas ng loob mong harapin ang hindi mo naiintindihan. Lumakad ako sa sirang pasilyo. Dati raw itong lobby. Ngayon parang libingan ng mga bulong. Napahinto ako. Narinig ko ba talaga yon? Tanong ko sa sarili. Tumingin ako sa paligid. Walang tao, walang anino. Sa dingding may mga graffiti. Nakasulat, run, leave, at isang mata na tila nakatitig kahit saan ako pumihit. Hindi ko alam kung art lang yon o babala. Pero sinimulan ko na ang pag-record. Sa video, makikita niyo ang first-person shot ko. Pasok sa dining area ng mga madre, silid ng mga bisita at ang chapel. Dito raw talaga ang sentro ng kababalaghan. Lumapit ako, 1 hakbang, 2, tapos biglang napalingon ako agad. Walang tao, pero malinaw, may bumulong. Pangalan ko. Kinilabutan ako, pero hindi ako umatras. Hindi ngayon, hindi dito. Tinala ko ang flashlight, hawak ang kamera, huminga ng malalim at pumasok ako sa madilim na bulwagan. At habang papalapit ako sa altar ng chapel, unti-unting bumababa ang temperatura at sa sulok ng mata ko may aninong gumalaw. Kung kanina ay tahimik ang paligid, ngayon parang ang mismong hangin ay humihinga ng mas malalim. Nakatayo ako sa bungad ng chapel, basag ang mga stained glass. Ang altar, marungis na, tinubuan ng lumot. Ang sahig, puno ng abo at durog na kahoy. Pero ang pinaka-nakakatindig balahibo, yung pakiramdam na hindi ako mag-isa. May mga bulong, Latin, para bang panalangin. Pero hindi ito dasal ng pag-asa. Ito yung klase ng panalangin na tila nagmamakaawa. Kinuha ko ang kamera, pinukus ko sa altar, at habang ina-adjust ko ang lens, may nakita akong gumalaw sa dulo ng frame. Isang babae, nakasuot ng lumang belo, parang madre. Pero nung inangat ko ang mata ko sa mismong lugar na yun, wala na siya.
Nagstatic ang feed ng cam, nag-blur, at sabay-sabay, nag-iba ang hangin. May amoy kandilang pinatay, amoy dugo. Napalingon ako sa mga bangko ng chapel, doon ko siya nakita. Isang figura ng madre, nakatayo, nakatungo. Wala akong makita sa mukha niya. Pero malinaw ang narinig ko. Nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo. Pero hindi pa ako handang umalis. Nandito ako para kay Tito Ruben. Para sa mga tanong. Para sa katotohanan, tumakbo ako papunta sa altar. Sinundan ko ang tunog. At doon, may nakita akong kakaiba. Isang lumang tripod, kalawangin, pero may tape na nakadikit. Ruben D. 2010. Bigla akong napaluhod. Ito yung gamit ng tito ko. Dito siya huling nag-record. At habang nakatitig ako sa tripod, may biglang kumaluskos mula sa likuran. Lumingon ako. Wala. Pero sa sulok ng altar, may bumukas na maliit na pintuan. Secret passage. Madilim. Mabigat. At parang bawat hakbang ko ay nagigising ng mga alaala ang pader na to. Ang pintuang bumukas sa likod ng altar ay mababa, gawa sa bato, parang hindi para sa tao. Pinilit kong sumiksik papasok. May hawak akong flashlight, pero ang liwanag nito parang hindi umaabot sa dilim ng daan. Habang lumalalim ako, napapansin ko may mga ukit sa pader, mga simbolo, krus na nakabaliktad, mata, at mga numero. 1,963, 1,975, 1,987. Mga tao ng pagkawala ayon sa mga old newspaper articles. Dito ba nila dinala ang mga nawawala? Tuloy ako sa paglalakad. Maya-maya may naamoy akong sunog. Hindi usok, kundi parang sinunog na balat. Sa kanan ko may maliit na kwarto. Binuksan ko. Isang lamesa, kalawangin, may leather straps. Parang pang-ipit ng braso't paa, pang-torture. At sa dulo may papel. Basang-basa, pero may ilang letra pang nababasa. Expulsion failed. Subject resisted. Noon. Napalingon ako. May naririnig na naman akong boses. Pumapailalim. Bumubulong. Ibalik mo siya. Ibalik mo siya. Bigla akong naalala si Tito Ruben. Ang mga sinabi niya noon bago siya mawala. Huwag mong pupuntahan ang likod ng altar, Renzo. May mga kaluluwang hindi matanggap ang ginawa sa kanila doon. At ngayon, alam ko na ito ang dahilan ng babala niya. Dito nila dinala ang mga madre. Dito nila sinubukang palayasin ang kung anong sinaniban nila. Pero hindi lahat ay nailigtas. Biglang sumara ang lagusan. Napalingon ako, sarado na. Tapos, mula sa harapan ko, unti-unting lumitaw ang anino ng isang babae. Nakalutang, nakaputi, basang-basa ng dugo ang belo niya. Lumapit siya, nakatingin sa akin. Wala siyang mukha, kundi isang itim na butas lang. Tumakbo ako sa kanan, papasok sa isa pang mas makipot na daan. Hindi ko alam kung saan ito patungo, pero mas pipiliin ko na yun kesa harapin ang nilalang na yun. Nang makalabas ako mula sa makipot na lagusan, umungad sa akin ang isang lugar na tila kilala ko na. Pero ngayon lang ko naramdaman ng ganitong bigat. Ang chapel, wala na itong bubong, wasak na ang mga bintana, pero ang altar nandoon pa rin. At ang krus, nakatiwangwang na parang pagod na rin sa kasalanan ng lugar na to. Lumakad ako papalapit. Bawat hakbang ay parang may tumutulak pabalik. Pero gusto kong malaman bakit dito bumalik si Tito Ruben bago siya nawala. Sa tabi ng altar may parang kahon, nakasilid sa semento. Nilagyan ko ng ilaw at nakita ko ang ukit, Sanctum Exorcismis. Isang silid panalangin o lugar kung saan nila ikinulong ang sinasapian. Bigla akong nilamig. Nilingon ko ang altar at nakita ko
may nakaluhod. Isang madre, nakasuot pa ng belo, nakatalikod. Sister, kayo po ba si Sister Isabel? Hindi siya kumilos, pero nang sumilip ang ulo niya, tumambad sa akin ang isang mukha na wala ng mata. Para bang sinunog at ang balat ay nanigas na parang wax na natunaw at lumamig ulit. Tumakbo ako pero para akong paikot-ikot. Kahit saan ako bumaling, altar pa rin ang nakikita ko. Paulit-ulit para akong ikinulong sa loop. Hanggang sa may isang sulok na biglang lumiwanag. Isang sira-sirang mesa na puno ng papel. Doon ko nakita ang isang sulat. Basa, may dugo at pirma ni Ruben D. Renzo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, hindi na ako nakalabas. Huwag mong ulitin ang pagkakamali ko. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Ang chapel, hindi ito banal na lugar. Isa itong patibong. At sa ilalim ng sulat, may litrato. Ako, bata pa, nasa harap ng chapel kasama si Tito Ruben at isang madre. Pero hindi ko kilala kung sino siya. Paglingon ko, nakatayo na sa altar ang madre. Tinuturo ako. Isa ka sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero alam kong kailangan ko nang umalis. Bitbit ang litrato. Mabilis akong lumayo mula sa chapel. Humihingal, nanginginig, pero buo ang loob kong alamin. Bakit may ganito akong litrato? Bakit may pirma si Tito Ruben na tila nagbabala? Bumalik ako sa hallway na dinadaanan ko kanina pero may napansin akong kakaiba. May bagong bukas na pinto sa kanan. Wala ito kanina. Sa taas ng frame may nakaukit. Records room. Para bang inaakay ako ng lugar na ito. At sa kabila ng takot pumasok ako. Ang kwarto ay puno ng lumang filing cabinets, photo albums at sulat kamay na records. Lahat may halumigmig, amoy amag at alikabok na tila dekada na roon. Kumuha ako ng isang photo album na may label, Residence, 1,989 hanggang 1,992, 1,989 taon ng kapanganakan ko. Sa pahina ng album, isa-isa kong tiningnan ang mga litrato. Mga batang may pare-parehong uniforme, puro itim at puti. At ayun, ako. Walang duda. Ako ngayon, nasa gitna ng ibang bata, nakangiti. Pero sa likod ng larawan may sulat kamay, batch 3, Sanctus Infantus Program. Sanctus Infantus, ano to? Parang cult o special program. At doon ko nakita ang pamilyar na mukha ng madre, ang madre na nakita ko sa chapel. Sa likod ng kanyang larawan, nakasulat ang pangalan, Sister M. Isabel, Caretaker. Bigla namatay ang flashlight ko. Nang ilawan ko gamit ang phone, may isang pelikula na nagsimulang umandar sa lumang projector sa sulok ng kwarto. Wala akong pinindot, umilaw ito mag-isa. Lumang video footage, isang misa, mga batang nakaluhod, isa-isa silang hinahawakan sa ulo ng mga madre. May umaawit, may umiiyak, parang ritual. Ano to? Baptism? Exorcism? O alay? Doon ko nakita si Tito Ruben, nakatayo sa gilid, may hawak na kamera. Hindi lang siya simpleng bisita noon, kasama siya sa kanila, sa ritual. Hanggang sa may lumapit sa screen, malapit, masyado nang malapit. Isang batang umiiyak, at ang batang yun, ako. Sumigaw ako, hindi ko nakinaya. Pinitawan ko ang album at tumakbo palabas. Pero sa bawat liko ng hallway, pare-pareho, umikot lang ako. Para bang sinadya ng hotel na iligaw ako. At sa isa sa mga salamin na dinaanan ko, may nakita akong refleksyon. Isang batang lalaki, nakatingin sa akin. Tila galit, tila nanunumbat. Anong kasalanan ko? Bumalik ang refleksyon sa sarili kong anyo. Pero ang mga mata ko, itim, walang puti. Parang ako na yung tinutukoy sa sulat. Ako nga ba ang isa sa kanila?
Habang umaakyat ako sa itaas na bahagi ng hotel, parang may mga mata na sumusunod sa bawat galaw ko. Ang dilim na bumabalot sa lugar ay parang may buhay at kahit ang pinakamaliit na tunog mula sa mga pader ay nagsisimula ng maghatid ng pakiramdam ng takot. Hindi ko alam kung ang aking sarili ba ang nagsasabi nito o ang mga kwento ng mga tao na naninirahan sa mga dingding ng hotel na ito. Pero ang nararamdaman ko, ang mga kaluluwang hindi matahimik ay nagiging totoo sa aking mga mata. Habang patuloy akong umakyat, ang mga tunog ng kaluskos mula sa mga lumang kahoy na sahig ay lalong nagpapalala ng pakiramdam ng pagkabahala. Ang hangin ay malamig, halos malamig na parang isang presensya na naroroon, ngunit wala akong makitang anino o nilalang. May kalungkutan sa bawat sulok ng hotel at habang lumalapit ako sa itaas, nagiging mas malupit ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan. Sa bawat hakbang ko, parang may bumibigat na presensya. Isang pader ng enerhiya ang nagsisilibing hadlang. Lahat ng tunog ng paligid ko ay tumigil. Tanging ang mga yapak ko at ang lagaslas ng ulan ang naririnig. Natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang sirang pinto, malaki at may kalumaan, tulad ng mga alaala na nakakubli sa mga pader ng hotel. Tinutok ko ang ilaw ng flashlight sa paligid ko. Ang matinding liwanag mula dito ay tila nagsisiwang sa mga hindi nakikitang sulok at natagpuan ko ang mga lumang gamit, mga sirang larawan ng mga tao na hindi ko kilala. Isang anino na parang muling nabuhay mula sa dilim. Para akong tinatawag, ang bawat sulok ng silid ay puno ng kasaysayan na ayaw bitawan ang mga nakaraan. Habang tinitingnan ko ang mga larawan, isang imahe ang tumama sa aking isipan. Ang isang lalaki sa larawan na may malademonyong itsura. May something sa mata niya, may malalim na takot na nakatanim at bigla akong nanlumo. Hindi ko alam kung ito ba ay isang pangarap, ngunit isang pangalan ang sumingit sa aking isipan. Ruben, isang hindi makalimutang pangalan sa aking pamilya. Nagpatuloy ako sa paglakad sa mga madilim na koridor. Ang mga mata ng mga lumang portrait sa dingding ay parang buhay. Nang ilaw ko ang flashlight sa isang pader, nakatagpo ako ng isang maliit na butas sa kahoy na parang may nahulog na larawan o lihim na mga bagay na itinagong mabuti. Sa pagdapo ng liwanag sa sulok ng pader, nakakita ako ng mga luma at punit-punit na dokumento. Ang ilan ay naluma na at halos hindi na mabasa. Isang pangalan mula sa mga dokumento ang humarap sa aking mga mata. Ruben, ang aking lolo. Ang pangalan na minsan ko lang narinig sa mga kwento ng pamilya ko. Isang pangalan na nag-uugnay sa hotel na ito. Habang binabaybay ko ang kahon ng mga lumang dokumento, may isang pangalan na paulit-ulit na binanggit. Si Ruben, isang tao na may kaugnayan sa mga nangyaring sakuna sa Diplomat Hotel. Sinubukan kong basahin ang mga natirang salita, ngunit parang may itinatagong mensahe ang mga dokumentong iyon. Nakita ko rin ang isang larawan ng hotel na puno ng mga bisita, ngunit may mga mukha na hindi ko matandaan. Ang mga mata nila tila may mga kwento na hindi ko pa alam. Habang tinitingnan ko ang mga dokumento, may mga boses na nagsimula akong marinig, mga kaluluwa na parang nangungusap. Hindi ko sila nakikita, ngunit naramdaman ko silang nandyan lang, nagmamasid mula sa dilim. Parang hindi sila makatulog at ako ang tinatawag nila. Hindi ko alam kung totoo ba ang nararamdaman ko o ako lang ay nadala na sa mga kwentong naririnig ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang naiisip ko. May mali sa hotel na ito at ako na mismo ang nagiging bahagi ng kwentong iyon. Bumalik ako sa mga kwento ng aking pamilya, pati na ang mga pahiwatig na natagpuan ko sa mga lumang dokumento.
May ilang pangalan na paulit-ulit na lumabas. Mga paboritong bisita ng hotel, mga batang nawawala. Pero hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung paano ito nauugnay sa aming pamilya. Sa bawat sandali, pakiramdam ko'y nahihirapan na ang mga kaluluwang ito. Gusto nilang magbigay ng mensahe. Isang mensahe na hindi ko pa rin ganap na nauunawaan. Bumalik ako sa gitna ng kwarto at nakita ko ang anino na minsang dumaan sa gilid ng aking paningin. Hindi ko na kayang magpatuloy pa. Tumingin ako sa paligid ko at ang mga pader ng hotel ay parang buhay. Hindi ko alam kung sino o ano ang nagmamasid sa akin. Ngunit malinaw na ang aking paghahanap ay hindi magtatapos hanggat hindi ko natutuklasan ang buong kwento. Ang mga pahiwatig na ito ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa akala ko. Hindi ko na kayang balewalain ang mga kaluluwang patuloy na nagpaparamdam sa akin. Tinutulungan nila ako upang makita ang buong kwento. Ang kwento ng mga taong nawawala, ang kwento ng trahedya at ang kwento ng isang lugar na matagal nang isinumpa. Sana ay matapos ko na ang paghahanap na ito upang malaman ko kung anong klase ng hustisya ang inaasahan nila. Pero hanggang sa ngayon, wala pa akong sagot. Ang mga kaluluwang ito ay hindi nagtatapos at nararamdaman ko na patuloy nilang hinihila ako pabalik sa kwento ng Diplomat Hotel. Ilang linggo na rin mula nang nagsimula akong mag-imbestiga dito sa Diplomat Hotel at hanggang ngayon, ang bawat hakbang ko ay mas mabigat. Hindi ko alam kung bakit ako patuloy na bumabalik o kung anong naghihintay sa akin sa dulo ng lahat ng ito. Pero ang mga kaluluwang ito, ang mga kwento ng hotel, patuloy nilang hinahatid ako pabalik. Sa bawat pagkakataon, mas lumalalim ang bawat tanong. Ang mga mata ng mga nawawalang bisita, ang mga ulat ng mga kaluluwang hindi matahimik, lahat ng ito ay nagsasabing may mga bagay na hindi pa natatapos. At ngayon, napagtanto ko na hindi lang ako ang naghahanap ng sagot. Ang hotel mismo ang naghahanap ng hustisya. Habang nagpapatuloy ako sa mas madilim na bahagi ng hotel, natagpuan ko ang isang pinto na hindi ko pa nakita noon. Isang pinto na may mga anino na lumalabas sa mga siwang nito. Ipinuwesto ko ang flashlight sa ilalim ng pinto at nagsimulang pumasok sa isang madilim na silid. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng mga luma at sirang materyales ay pumapait. Habang nilalakbay ko ang madilim na kwartong iyon, nagulat ako sa isang biglaang tunog, isang banggaan ng bakal. Binigyan ko ng liwanag ang paligid at natagpuan ko ang isang lumang aparador na tinatangay ng hangin. Pagbukas ko nito, tumambad sa akin ang mga larawan ng mga lumang bisita, mga tao na hindi ko pa nakita sa mga dokumento. Isang pangalan ang patuloy na bumanggit sa aking isipan. Ruben, ang pangalan ng aking lolo na nakaugnay sa mga kaluluwang ito. Habang inaalis ko ang mga larawan mula sa aparador, isang bagay ang bumangon mula sa mga dilim. Isa itong malamig na hangin na nagdala ng amoy ng dugo at usok. Sa isang iglap, naramdaman ko ang presensya ng isang kaluluwa sa aking paligid o isang kaluluwa na naglalakbay at naghahanap ng hustisya. Habang humihinga ng malalim, ang mga tunog sa aking paligid ay lumakas. Ang mga sigaw, ang mga kaluskos, ang mga hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga espiritu na nandyan. Alam kong sa bawat hakbang ko, mas malapit akong makarating sa pinagmulan ng lahat ng ito. Naramdaman ko ang biglaang malamig na hangin na dumaan mula sa aking likuran. At kahit wala akong nakikitang anino, may humawak sa aking braso. Hindi ko kayang lumingon. Naramdaman ko ang bigat ng presensya na parang may gustong iparating sa akin. Habang pinapalakas ko ang hakbang ko, parang naririnig ko ang mga tinig ng mga nawawalang kaluluwa.
mga boses ng mga taong patuloy na naglalakbay sa dilim. Nakakita ako ng isang pader na may mga ukit ng mga pangalan at isang pangalan ang tumama sa aking mata. Ruben. Sa wakas, nakita ko na ang buong kwento. Ngayon ko lang nauunawaan, ang hotel na ito ay hindi lamang isang hotel, isang dambuhalang bilangguhan ng mga kaluluwang naiiwan, ang pangalan ng aking lolo, ang mga kwento ng mga nawawalang bisita ay lahat ay may koneksyon sa kanya. Hindi siya namatay sa isang aksidente. Si Ruben, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang nagpapahirap sa mga kaluluwa ng hotel. Ang kwento ng aking pamilya, ang pagkawala ng aking lolo at ang mga misteryo ng hotel ay nagtataglay ng isang sumpa. Si Ruben ay isang tagapagbantay ng mga kaluluwa. Isang kaluluwang hindi natapos ang kanyang misyon sa lupa. Ang kanyang mga kasalanan ay nagdulot ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ngayon, iniisip ko ang paghahanap ko ba ng katotohanan ay para lamang sa aking pamilya o para na rin sa mga kaluluwang hindi matahimik? Isang tanong ang bumangon sa aking isipan. Kung ako ba ay magtatagumpay sa paglutas ng misteryo, makakamtan ko ba ang hustisya na hinahanap nila? Habang tumitingin ako sa mga lumang dokumento, isang lihim na hindi ko pa alam ang sumik. Si Ruben, ang dating may-ari ng hotel, na hindi lang naging isang tagapagbantay, kundi isang saksi sa mga sakunang nangyari. Siya mismo ang dahilan kung bakit ang hotel ay naging isang lugar na puno ng kaluluwa na patuloy na maghahanap ng hustisya. At sa huli, natutunan ko na ang Diplomat Hotel ay hindi isang simpleng gusali. Ito ay isang puok ng mga kaluluwang may mga hindi tapos na kwento, hindi tapos na misyon. Si Ruben ay hindi lang isang kaluluwang nagpapahirap, kundi isang tagapagbantay ng mga kaluluwa na hindi makakamtan ang kapayapaan hanggat hindi natatapos ang kanyang misyon. Ang aking misyon, ang aking paglalakbay sa Diplomat Hotel ay naging isang pagsubok ng pananampalataya, katapangan at pagkatao. Ang mga kaluluwa ng hotel, pati na ang aking pamilya ay maghahanap ng kanilang sagot at ako ang magiging susi upang matulungan sila. Nais ko lamang malaman, ang mga kaluluwang ito ba ay maghahanap ng kapatawaran? O ang hotel na ito ay patuloy na magiging bilangguan ng mga di mabilang na kaluluwa? At sa huli ang aking pamilya, mga huling pangalan ng aming lahi, ano ang magiging papel ko sa lahat ng ito? Pumunta ako rito upang maghanap ng kwento. Pero sa huli natutunan ko na ang kwento ang maghahanap sa iyo.